ba sa pamahalaan o politika? Nangyayari madalas, lalo na kapag may gustong ipanalo ang iglesia bilang presidente. Bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natitigil ang hidwaan ng mga Kristiyano at Muslim? Kasi ang mga Muslim ay hinihingi kumbaga freedom sa kanila dahil kinakamkam ng gobyerno ang lupa na para sa mga Muslim lang. Samantala ang mga Muslim dito sa Maynila nangungupahan dito sa gobyerno. Doon sa Mindanao, ang mga lupa na para sa mga Muslim kinakamkam ng gobyerno. Hinihingian ng tax, na tinatawag na tax, bayad para sa lupa na hindi kayang ibigay ng mga taga-Muslim kasi yun ay pag-aari nila mula pa sa mga ninuno nila. Sa palagay niyo, Naku, hindi matatapos hanggat may mga rebeldeng nanghihingi ng kumbaga, hindi kayang ibigay ng gobyerno kasi kadalasan sa gobyerno natin ngayon, kurakot. Ang gusto nila, sila lang ang yayaman. Ang mga Muslim na magsasaka doon sa Mindanao, naghihirap lalo. Kaya hindi matatapos yun. Kasi may mga politika na nag-a-against din sa gobyerno na hindi natin alam. Merong mga merong mga bagay na hindi natin kayang paliwanag. Sila lang ang nakakaalam. Pero may politika talaga na sumusuporta sa mga Muslim doon sa Mindanao. Hindi ko nga lang alam kung sino. Pero merong nag-ano sa kanila na ganito ang gawin nyo, mag-rebelde sila, mag-aklas sila para sa gobyerno. Meron niya sa mga tauhan ng presidente natin sa loob ng Malacanang. Oo, meron yan. Ang dadato. Ano natin na kami lang makukuha lahat ng ilang nagsutan na mga kagalingan ng ano ko, ikaw ang tulugan. Ano naman yun? Katulad ng Wala akong pera. mga produkto, ganito kalay, mga inaangkat din ng mga kahoy na ginagawa dito sa Maynila, yung kinukuha. Tapos meron din mga gumagawa ng baril na binibili ng mga taga-gobyerno na ibinibenta ulit sa mga Muslim. Kumbaga pera-pera lang ang labanan ko. Pero yung ginagawa ng mga Muslim para sa mga tao, nakakatulong din sila sa atin. Katulad ng mga produkto ng mga tela, yung galing, sa Mindanao.